Ang nakaraan. Marami nang nakakaalam na iba na ang taglay na lakas ngayon ng ating bida, kahit si Mary ay alam niyang sobrang lakas na ni Jean kaya gusto niyang makalaban ito. Pero sinamantala ito ng ating bida, kaya sinabi niya kay Mary na bigyan muna siya ng kahit anong bagay na gusto ni Jean, at doon niya lalabanan ito. Bago magtapos naman ang nakaraang kabanata, nakita natin na sobrang nag-aalala si Luna kay Jean, kaya lang sinabi ng ating bida na hindi na kailangan itong mag-alala. Iyon ay dahil ang misyon na binigay ng kanyang ina sa kanya ay ang magtutulak pa para mapunta siya sa trono ng kanyang ama. At sinabi rin niya kay Luna, na si Jean na ang magtatanggol kay Luna. Pagpapatuloy, nagsimula ang kabanata na kung saan may kung sino na ginugupitan ng buhok ng ating bida, dahil sa sobrang haba na nito, ginagawan ng bagong hairstyle si Jean. Tuloy-tuloy ang pagtabas sa buhok ng ating bida, na makikita na dalubhasa ang gumagawa nito sa buhok ni Jean. Heto na ngayon ang bagong maangas na hitsura ng ating bida, nakatingin ito sa salamin, nang tanungin siya ng naggupit sa kanya kung kamusta ang bagong itsura nito, nasabi ni Jean na nagustuhan niya ngayon ang kanyang bagong buhok. Ayun naman pala, ang kanyang yaya na si Gilly ang may gupit ng buhok ni Jean, masaya siya na nagustuhan ito ng ating bida, na si Murakami naman ay tuwang-tuwa rin, at nagsabi na talagang ang kanyang strawberry pie ay mahusay sa maraming bagay. Maya-maya naman ay may narinig ng iyaw ng isang pusa itong si Murakami, kaya agad itong lumingon sa labasan para tignan si Shori. Ayun na nga, nasa labas si Shori na para bang gusto nitong makipaglaro, sabi nitong si Murakami, bored ka na Shori? Sige punta ako dyan, sabi nito. Dito ay napatingin rin sa labasan si Jean, at nasabi nito na matagal-tagal na rin huling nakalabas si Shori, kaya nalulungkot tuloy siya sa kanyang pusa. Sabi naman ni Gilly na si Murakami na raw ang bahala kay Shori para makipaglaro rito. Dahil doon, agad nang lumabas sila Jean, Murakami, at Gilly, at sabi ng ating bida, na nabagot raw ng husto si Shori kasi sobrang tagal nitong hindi nakalabas nung nagsasanay si Jean sa lugar ng mga Battle Kings. Sabi naman nitong si Murakami, napakasama mo kasing master, sabi nito, na nagmamadaling pumunta kay Shori. Nang makalapit si Murakami, nagulat ito sa kanyang nakita na may mga maliliit na pusa sa tabi ni Shori na gawa sa snow, kaya nagtanong ito kung kailan ito ginawa ni Shori. Dahil doon, agad na nil-arrow na ito ni Murakami, at sinabi na may talentadong kamay itong si Shori, dagdag pa ni Murakami na may hinanda raw siya na surpresa kay Shori. Maya-maya naman ay may huminto na karwahe sa lugar na ito, na tinatawag si Murakami, na mukhang ito na ang tinutukoy ni Murakami na surpresa niya para kay Shori. Sabi pa ng boses, Sir Murakami, dala ko na po ang treats na hiling ninyo, na parehas natigilan si Murakami at Shori sa kanilang narinig. Dito ay agad na nilabas ni Pedro ang treats na tinutukoy nito na napakarami, pero nagtatanong ito kay Murakami kung ito ba ang treats na kailangan ni Murakami. Hindi lamang iyon, dahil matapos itabi sa isang tabi ang napakaraming treats, may dala-dala pa itong isang malaking version ng treats para kay Murakami, dahil ito raw ang special order ng Black Dragon. Nang naglalakad si Pedro agad itong napahinto, hirap na hirap siyang dalhin ang malaking treat, tapos sa unahan niya nakita niya ang napakalaking pusa na nakatingin sa dala-dala ni Pedro. Dito ay napatingala na lamang ang matandang ito sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikitang malaking pusa. Biglang umakyat sa taas ni Shori si Murakami, at masayang nagsabi, late ka na Monocle, sabi ni Murakami, na si Shori naman ay agad nang ningning ang mata nito sa treats na dala. Dala ni Pedro, na ang matanda naman ay napapaisip sa kung bakit siya tinuwag na Monocle ni Murakami. Dito ay talagang natulala na ito ng husto sa kanyang nakikita, iyon ay dahil nakakagulat na raw na malaman na ang alagang pusa ni Jean ay ang Black Dragon na si Murakami. Tapos dito, may isang malaking pusa pang alaga si Jean, saang lupalop raw ng mundo ito galing, sabi naman ni Murakami, isa lang ang salamin mo, kaya Monocle ka na si Shori naman na malaking pusa ay gutom na ngayon. Dahil doon, hindi na nakapagpigil pa si Shori, agad na niyang dinakma ang treats na nasama na rin si Pedro, nagulat naman sa gagawin ng malaking pusa sa kanya. Ayun na nga, gutom na ang pusa, agad niyang dinilaan itong si Pedro, bilang pasasalamat nito, at tuwa sa daladalang pagkain nito para sa kanya, na napanganga na lamang ang matandang lalaking ito sa kanyang dinaranas ngayon, at napasigaw pa na hindi raw siya pagkain ng pusa. Dito ay natuwa na lamang itong ating bida sa kanyang nakita,
at nagsabi na alam niyang gulat na gulat raw si Perdo, lalo pat walang sinabi si Jin patungkol rito, kaya pinaliwanag niya na ang malaking pusa na si Shori ay isang Red Jade familiar. Dito ay nagpapyunas ngayon ng laway itong matandang ito sa kanyang mukha na mula sa malaking pusa, at nagsabi na ang mga bagay tulad ni Shori at ni Murakami ay hindi na raw nakakagulat sa angkan ng Ron Candle, na napakaraming nakakagulat na bagay, kaya nasabi pa nito na siya na raw bahala kay Shori. Dito naman ay nagsabi pa ang matandang lalaki na may mahalaga raw itong bagay na dapat sabihin sa ating bida, sige lang sabihin mo lang, sagot naman ng ating bida. Maya-maya pa'y si Murakami ay agad na binuksan ang treats na ito na dala-dala ng matandang lalaki. At tuwang-tuwa na kumakain ngayon si Shori, at patuloy namang pinapakain rin ni Murakami si Shori, gamit ang maliliit na treats. Habang masayang kumakain ang malaking pasang ito, sabi ng matandang lalaki kay Pedro, na ang unang misyon raw ni Jin ay na-postpone, kaya napatanong si Jin kung anong dahilan. Nasabi lang ni Pedro na ang priority raw ng pamilya ay biglang nagbago ngayon. At walang humpay si Murakami bukas ng mga treats para kay Shori, sabi pa ni Pedro, matapos raw ng insidenteng nangyari sa Holy Kingdom. Ang angkan ng raw Hufester Marshall family ay inaatake ngayon ng mga fanatiko ng angkan ng Zippo, at nag-e-expect raw sila ng magandang sagot nang mabalitaan nilang dumating na ang patriarka, kaya lang nagalit nang malaman ring biglang umalis rin kaagad si kamahalagang Chiron. Nagpatuloy pa ang balita ni Pedro, na ang ikalawa, ikatlo at ang ikaapat ang flag bearer ay pumunta na sa ibang rehiyon para ayusin ang mga sitwasyon roon, kaya ang misyon ni Jin ay na-postpone hanggat hindi pa natatapos ang ibang misyon. Dito ay napatingin si Gilly sa sinabi ng ating bida, sa palagay ko hindi lang iyon ang lahat-lahat, kaya napatanong si Gilly, may ibang dahil na pa po ba yung master? Tanong nito. Sabi naman ni Jin, na palagay niya wala lang makitang sapat na dahilan ng pamilyang Ron Candle para itumba ang espiya sa kanila, iyon ay dahil para iligpit ang isang mataas na opisyal tulad ng isang Black Knight, kinakailangan ito ng sapat na dahilan. Narinig ni Murakami ang pag-uusap na iyon, kaya sumigaw ito, sapat na dahilan, puntahan mo siya at patayin, ganon kadali, sabi nito, na napabuntong hininga na lamang ang ating bida, at nagsabi na hindi raw pwedeng basta-basta na lamang napapatay ng walang sapat na dahilan. Pagpapaliwanag pa ni Jin, na ang Black Knight raw ay isang puwersa na katamba na ultimate weapon, na may kakaya ng wasakin o sirain ang isang maliit na kaharian ng mag-isa lang sa loob ng isang araw. Kapag wala raw sapat na dahilan, ang bakanting lugar na iiwan ng Black Knight ay sisira ng husto sa authority ng angkan ng Ron Candle, at mas lalong magpapainit lang sa init ng ulo ng pamilyang Hufester. Sabi naman ng ating bida, pwede raw nilang gawin iyon nang hindi napapansin ng mga espiya sa loob, dagdag pa ni Jin na ang kanyang ina raw ay gumagawa ngayon ng isang sitwasyon para makipaglaban sa Zippo. Dito ay napahawi na lamang si Murakami sa kanyang buhok, at nagsabi na napakatindi talaga raw ng ina ni Jin, kaya napabuntong hininga na lamang rin ito, na ang mga tao raw ay talagang ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay, bakit hindi na lang raw sabihin ni Jin nang malinaw ang lahat ng plano. Na si Gilly naman ay nagpakita ng galit at pagkainis sa sinabi at ginawa ni Murakami, na ayusin raw nito ang pananalita nito kay Jin. Dahil doon, ang isang ito ay nagulat, nanlaki ang mga mata sa ginawa ni Gilly, baka mawalan pa siya ng strawberry pie, sayang rin. Agad na naramdaman ni Murakami ang kabawasan ng kasiyahan na bakas sa buong mukha ni Gilly, kaya nagmadali siyang ayusin ang sitwasyon gamit ang isang pagkailang ng ngiti. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Gilly nang walang sinasabi kahit isang salita, pero nagpapakita ng inis at galit kay Murakami. Samantala, nagpatuloy si Jin sa pagsasalita na tila walang nangyari. Sinabi niya na malamang ay sinusubukan din siyang i-pressure ng matriarch sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit nito sinadyang banggitin ang misyon sa harap ng ama ng ating bida. Dahil magsisimula lamang ang misyon kapag nakabalik na ang iba pang mga knight, mas malaki na ngayon ang posibilidad na hindi na ito magiging isang solong misyon. Sa pananaw ng kanyang ina, magiging problema kung magtatagumpay si Jin, at magiging mas malaking problema pa kung magtatagumpay siya o mabibigo. Sa makatuwid, tiyak na pipiliin ng ina ng ating bida ang pinakaligtas na opsyon na mayroon. Dito ang isa sa mga pusa na ginawa ni Shori ay biglang nagkaroon ng pagkabitak, dala ng ginawa ng ibon rito. Hindi nga nagtagal ang figure ng pusa na gawa ni Shori ay nahati sa dalawa, ang kabilang baogay ay agad na bumagsak.
Dagdag pa ng ating bida, tiyak at nauunawaan na ni Jin kung ano ang totoong layunin ng kanyang ina. Nais nitong magbunga ng kabiguan ang kanyang misyon habang ang isa sa ikalawa, ikatlo, o ikaapat na flag bearer na kasama niya ang magtatapos ng kanyang misyon. Ang kalalabasang iyon ay magpapahina sa posisyon ni Jin sa pamilya, habang pinipigilan din ang pag-usbong ng isa pang flag bearer na maaaring makipagkumpetensya balang araw para sa posisyon ng kanilang ama. Iyon ang pinakamagandang plano na pwedeng gawin ng ina ng ating bida para lang alisin sa pwesto si Jin na maging tagapagmana ng trono ni Chiron. Tahimik na tumingin si Gilly kay Jin nang may pagkagulat, halos hindi siya makapaniwala na nabasa ni Jin maging ang mga intensyon ng matriarch mula lamang sa napakalimitadong impormasyon. Naalala pa ni Gilly ang nakaraan, nang simulan niyang paglangkuran si Jin noong una. Nag-alala siya kung makakaligtas ba ito sa loob pamilya ng Ron Candle, dahil talagang puro patayan sa magkakapatid ang ginagawa rito. Tanda rin niya ang unang paglabas nila sa Storm Castle, kung saan may gusto kaagad pumatay sa ating bida, na dito rin makikita ang kakaibang mga abilidad ni Jin, na iba sa mga kapatid nito. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang ating bida. Si Jin ay naging isang taong maaari na lamang pagkatiwalaan at sandala ni Gilly na tunay na maaasahan. Sabi ni Jin na ang oras ay nasa kanilang panig ngayon, kaya kailangan na kagad nilang kumilos ngayon, at gawin ang orihinal na plano. Tinawag niya si Pedro at tinanong kung kailan ilalabas sa pamamahayag ang mga artikulo sa pahayagan tungkol sa kanya. Sumagot si Pedro na inaasahang may lalathala ang mga ito sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ay inutusan siya ni Jin na ipasuri kay Dino Jaglan ang huling pagsusuri sa pahayagan na ikakalat, para naman sa nilalaman. Inutusan niya si Pedro na kontrolin ang media upang lumikha ng isang magandang imahe ng Magic Swordsman na naging isang opisyal na flag bearer ng angkan ng Ron Candle, at iyon ay walang iba kundi ang ating bida, matalim at buong paggalang na tinanggap ni Pedro ang utos ng walang pag-aalinlangan. Nagpatuloy si Jin sa pagsasabi na pagkatapos niyon ay likas na magpapadala ng mga delegasyon ng iba't ibang pamilya upang batiin siya, kaya dapat maingat na piliin ni Pedro kung aling mga delegasyon ang talagang tatanggapin. Idinagdag niya na ang banal na hari lalo na ay personal na bibisita at talagang kailangan nilang tretuhin ito ng may espesyal na pag-iingat. Tumango si Pedro bilang pagsang-ayon at ipinaliwanag na mula noong insidente sa banal na kaharian, nagpatupad ang Vankela ng isang mahigpit na patakaran ng pagsasarili at halos tuluyan ng putol ang pakikipag-ugnayan ng Holy Kingdom sa mga panlabas na angkan. Sa makatuwid, ang pagpupulong na ito ay magiging isang tunay na makasaysayang kaganapan, paliwanag ng matandang ito. Pagkatapos ay itinanong ni Pedro kung ano ang dapat nilang gawin sa problema sa tauhan. Sa kasalukuyan, walang sariling mga Guardian Knight si Jin, para tumayong mga ceremonial guard. Inamin din niya na nag-aalala siya na ang mga hinaharap na tagumpay ni Jin ay baka sa huli ay makinabang lamang ang ibang flag bearer. Agad naalala naman ng ating bida ang mga dati nitong kasama nung nasa cadet pa siya, dahil alam niya na ang mga ito ay mga mahuhusay na mandirigma, at plano talaga niyang isama sa kanyang nasa sakupan. Sumagot si Pedro na isa lamang sa kanila ang naging Guardian Knight na, ang dalawa pa ay kasalukuyang kumukuha ng huling pagsusulit para sa Guardian Knight habang ang mga natitirang kadet ay nagsasanay pa rin sa mataas na antas ng klase. Ipinaliwanag pa niya na maging ang nakapasa bilang Guardian Knight ay kasalukuyang nakati talaga sa timog silangang rehiyon ng mabundok at may yelong bahagi ng kaharian ng Mid-El. Ito ay isang walang tiyak na katapusang solong misyon na nakatoka upang paksain ang mga tulisan na kumikilos doon. Agad naisip ni Jin ang malakas na kadet na maagang nagkaroon ng aura na si Bellop, kaya nagtanong si Jin kung si Bellop ba yun. Sumagot si Pedro na tama ang ating bida, si Bellop nga ang unang naging Guardian Knight. Sinabi ni Jin na sa madaling salita ay naibaba sa pwesto si Bellop, na ang pagpapatapon nito sa malayong lugar ay para parusahan, at dahil sa matinding lamig sa rehiyong iyon, mayroon lamang isang maliit na baryo doon, wala man lang kahit maliliit na magnanakaw sa lugar. Ano pa kaya ang mga totoong tulisan? Ang simpleng paghingi lamang na pabolaykan si Bellop ay walang maiidulot na kahit ano, kaya maiiwan lang at mabubulok si Bellop Ron. Pagkatapos mag-isip ng sandali, humarap si Jin kay Gilly, at tinawag ito, na agad namang lumingon ang babaeng ito, at tumugon sa ating bida. Inutusan niya ito na magpadala ng mensahe kay Sir Kashmir, na sabihin dito na pumili ng 2 pinaghahanap na kriminal na nasa unang antas o mas mataas pa, at lihim na itaboy ang mga ito patungo sa timog silangang kabundukang may yelo ng Miteli,
Iyon ay para matapos ang misyon ni Bellop at makuha na ito ng ating bida. Ipinaabot pa niya na ang pagpapadala kina Kujen at Julian ay sapat na para sa gawain, hindi sila dapat mag-iwan ng kahit anong bakas. Huwag mananakit ng sinumang sibilyan sa ilalim ng anumang sitwasyon, at siguraduhin ang bawat puntos ay mapupunta sa huli kay Bellop. Iyon ang eksaktong mga utos ni Jean. Tumango si Gilly at sinabing ipapasa niya ang mensahe ng buong detalye ng walang nakakalimutang alinman, ganun ka. Dedikado ang isang ito para lang makatulong sa ating bida. Pagkatapos ay humarap ulit si Jean kay Pedro at inutusan ito na kapag dumating ang delegasyon ng banal na kaharian, dapat niyang buuin ang delegasyon ng pagtanggap gamit ang mga nakaligtas sa kolon. Agad na sumang-ayon si Pedro, at sinabing iyon ay isang napakahusay na plano. Dito naman ay nagpapatuloy ang paglalaro ni Shory at ni Murakami, na may itinali pa ito na kung anong laruan sa pamangwit na ito. Sa malapit, masayang nagpatuloy si Murakami sa pakikipaglaro kay Shory habang pinapalipat-lipat nito ang laruan, nagulong-gulo na si Shory kakahabol rito. Masaya ngayon ang ating bida na pinapanood ang kanyang mga kasama sa lugar na ito, at nagsabi, na ito pa lang raw ang simula ng kanyang mga plano. Sisimulan niya kay Bellop, gagawa siya ng sarili niyang pangkat sa loob ng pamilya ng Roncandle, gamit ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Dito ay lumapit si Gilly at nagsabi kay Jean, na dapat raw ay hanapin na ni Jean ang espada niya. Sabi naman ni Jean, huwag kang mag-alala sa bagay na iyan, sabi nito, na para bang alam niya na ang kanyang espada ay makakabalik sa kanya. Sa kabilang dako naman sa malapit na lugar sa kinaroroonan ni Jean ay may sumisigaw na galit na galit. Bunso, naririto na ako, sigaw nito na agad nawasak ang mga pader at mga batong nakaharang sa denaryanan niya. Dito ay nilingan ito ni Jean, at napangiti na lamang, sabi nito, tignan mo nga naman kasasabi ko lang, sabi nito, na ang kailangan ni Jean ay papalapit na sa kanya, na si Gilly naman nagulat at kinabahan sa nagwawala ngayon. Ayun na nga, si Mary na kapatid ni Jean, na hinahamon ang ating bida na maglaban sila, pero tinanggihan ni Jean, dahil dalhan muna raw ito ng isang bagay na kailangan ng ating bida, at natuklasan na ni Mary, kaya dito ay dala-dala niya ang espada ni Jean, sabi nito, dala ko ang bagay na siguradong gusto mo, kaya hindi muna ako matatanggihan ngayon na lumaban, tuwang-tuwa na sabi nito. Unti-unti nang nagsisimula na magpalakas ng puwersa ang ating bida sa loob ng angka ng Roncandle, kaya kahit mukha itong mahina sa mata ng kanyang pamilya dahil wala itong mga tauhan na maasahan, hindi nila alam, ay unti-unti nang lumalayo ang lipad ng ating bida para kunin ang trono ng pamilya. Abangan!